Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crow TV. So una sa lahat, maraming salamat sa mga nanood at nag-subscribe sa aking channel at yung pagpanood nyo sa aking video kagabi. Ayan, marami na siyang views. Maraming salamat at kahit na mahigit isang buwan na hindi ako gumawa, at least nandyan pa rin kayo. O, charot! Okay, so ngayon, ang gagawin naman natin ng reaction or hindi lang reaction, syempre, pagpaparinig din na ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2024 ay nagpunta sila ng Sultan Kudarat. At doon nga ginanap yung National Costumes Competition. So, nalaman natin na yung nanalo ay walang iba kundi si Alexi Brooks at saka yung taga ibang bansa at ang pangalawa ay yung taga Tacloban. So, gagaya ng sinabi ko, gagawan ko rin yung taga Tacloban pero hindi muna ngayon kasi merong pinakamainit na balita tungkol sa kanila na mga kandidata. So, ayan na nga, ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines ay na-meet nila yung isa sa mga pinakasikat na vlogger na walang iba kundi si TJ. Si TJ or si Thailand Girl. So, dito siya nagsimula sa kanyang pagbablog bilang isang teacher at ngayon ay naging successful vlogger na siya kaya huminto na siya sa kanyang pagtuturo at nandun na siya sa Pilipinas at doon na siya nag-vlog. So, ayun na nga. May nag-request sa kanya kasi na interviewin yung Miss Universe, mga kandidata ng Miss Universe interviewin. So, yung question, sabi niya ay, kung hindi tama or mali-mali yung kanyang questions, intindihin niyo siya kasi hindi niya trabaho ang gumawa ng mga questions or Q&A. But, dahil teacher nga siya at knowledgeable siya about mga bagay dito sa mundo. So, yung kanyang questions ay, viral. As in, super viral. Marami nang nag-reels, maraming nag-cut doon sa video. At ang pinakamaganda doon ay, nag-away-away na yung iba na kesyo si Alexi Brooks ay mali. Kasi, beating around the bush. At tama si Atisha, tama si Bibi, tama yung iba kasi meron silang kanya-kanya. So, again, ang manok nyo ay manok nyo, ang manok namin, manok ko ay manok ko. So, kung sino man ang manalo, yun ang susuportahan natin. So, ang question ay ganito. Sana ay, meron din kayong question at sana ay naintindihan nyo rin. Kasi sa akin, iba yung pagkakaintindi ko, sa inyo iba rin yung pagkakaintindi nyo. So, si Alexi Brooks at sa lahat ng mga kandidata ay merong kanya-kanyang understanding sa question. So, ito yung question na first. So, sinasabi dito, ang tanong ni TJ or Thailand Girl, sabi niya, which universe would you choose? A universe full of knowledge unused or a universe full of knowledge abused? So, para sa akin, kung ako ang papapiliin, kung ibibase natin siya sa Bible, yung si Jesus, nagbigay siya ng mga talent sa bawat isa. So, merong binigyan ng isang talento, merong binigyan ng dalawa, may tatlo, may apat. So, merong isa na binigyan, isang talent lang, tapos tinago niya, hindi niya in-improve. So, binawi sa kanya. Tapos naman, yung talento na merong apat, lima, tatlo, ay ginamit nila at yun ay nadoble. So, yun ay based sa Bible. Pero ito ay sa ating mundo, sa ating world. So, para sa akin, pag sinabing unused, ibig sabihin hindi siya nagamit. Pag sinabi namang abused, ang knowledge na yan ay ginamit tapos ay inabuso. So, magbibigay ako ng halimbawa para sa akin. Sa akin lang, answer ko to based on my understanding. Para sa akin, ang universe full of knowledge unused, ibig sabihin, merong mga karunungan na hindi pa siya nagagamit. Kumbaga, virgin. Hindi pa siya nagamit na pwede mo siyang gamitin sa tama. Kasi nga, ang mundo natin, yes, we have lots of knowledge. Ang mga tao ngayon ay ang knowledge ay hindi lang double, triple, quadruple, kundi milya-milya na ang nangyari, milya-milya na ang nagawa ng tao dahil sa knowledge. Bakit nasasabing abused? Kasi ganito yon. Tingnan natin, ang ating panahon ngayon ay napakainit, sobrang init. So, ang iba ay biniblame nila, sinisisi doon sa pagkakaroon ng sinasabi na malaki na yung black hole.
black hole doon sa ibabaw. So, meron na tayong tinatawag na global warming. Meron na tayong tinatawag na climate change. So, again, ano ang resulta ng global warming at climate change? So, yun ay resulta ng paggamit sa mga bawal sana kagaya ng plastic. Meron tayong knowledge na gumawa ng plastic pero inaabuso naman natin. So, sino ang nasasaktan? Sino ang apektado? Diba tayong lahat? So, knowledge yon na gumawa tayo ng plastic tas gagamitin natin na feeling natin mabuti. Tapos may mga na gumagawa ng batas na hindi na ginagamit, hindi na pinapagamit yung plastic. Pero sad to say, yung mga malalaking department store, meron pa rin sila. At noon, free, pero ngayon, hindi na siya free, for sale na. So, kagaya dito sa amin, merong department store dito, madami sila. So, wala silang free na plastic, pero meron silang for sale na plastic na 1 baht. So, again, knowledge pero inabused. Yun para sa akin. Tingnan naman natin yung sa paggawa ng cellphone. So, knowledge din siya. Knowledge. Pero ang problema, dahil sa naabuso, marami ang mga hindi magagandang resulta sa kabataan, sa mga teenagers, sa mga toddlers, o sa mga matatanda. Maraming mga bagay ang napapabayaan dahil sa full of knowledge na na-abuse siya. At saka mahirap siyang i-reverse kapag nagawa na. Hindi na siya pwedeng ibalik dahil andyan na. Whereas, kung universe na full of knowledge na hindi pa nagamit, so siguro ganito, gawa tayo ng plastic, minimize yung gamit. Or, hindi siya plastic, dapat papel. Dapat yung mga recyclable materials lang. Tapos, gawa tayo ng cellphone, Wi-Fi, internet, lahat ng mga gadgets, pero ganito lang ang gamit. Yung may limit ba? So, siguro, yun para sa akin yung ang unused. Kasi nga, tingnan natin, ang ating panahon, painit ng painit. Wala tayong magawa sa init. Wala tayong magawa sa climate change. Wala tayong magawa sa global warming. Dahil andyan na sinasabi na ang cause naman dito ay human. So, para sa akin yun. Kayo, ano ang para sa inyo? So, pakinggan natin ang sagot ni Alexi Brooks kung ano ang kaniyang sinagot dito sa tanong na which universe would you choose? A universe full of knowledge unused or universe full of knowledge abused? So, ito yung kaniyang sagot. Pakinggan natin. Hindi ito ang trabaho ko. Pinilit na talaga ako na gawin ng mga kadiputa nations. So, kasama na natin ngayon, guys, si Miss Iloilo, the trending one. Congratulations for being one of the top 3 kagabi. Ang galing. Imutan ko na lang daw lahat. Huwag lang daw agad ang Iloilo. Siyempre, of all candidates, binigyan ko talaga siya na okay. Siyempre, yung bag. Yeah. Thank you. No, thank you. Because you're the one who give it to me, and I really appreciate that you made out your way to, give something. Thank Pero proud kami ng mga Ilonggo dahil sa ginawa mo. Thank you so much. Proud ba kayo? Yes! Hiligaynan kasi siya. Tama na. Okay na. I only have 2 questions. Okay, so my first question is, if you will be given a chance to choose a universe, so what universe would you choose? A universe that full of knowledge but unused, or a universe that full of knowledge but abused? Okay. So as in the place that we're living in right now, that there's so much hatred and there's so much war and happening at the same time, I would always, and I know that everyone would always choose a word, or a universe rather, that is unused, because when it's unused, you can always educate people about things. You can always be like a learning, or you're a teacher, a guidance to someone and learning them about, or educating them about things. Meanwhile, when it's an abused world or abused universe, that it takes so much time to remove the trauma in people's mind and in their heart, because all they know is hatred. So instead of letting people know about hatred, we can taught everyone how to love and show humility and forgiveness. So a universe that is full of unused things, you can educate people. But with abuse, it takes time to really, cure abused, or at least get out of it. Oh, ang galing! Okay, so next question natin is, if life is short, why do we do so many things we don't like? And why do we like so many things we don't do?
I think if I can rephrase that, for me, I think life is not short. I think for me, life is long. Okay, so tigil natin dito sa tawag nito, life is too short. Bakit natin ginagawa ang mga bagay na hindi natin gustong gawin at bakit nagugustuhan natin ang mga bagay na gusto nating gawin? Ganun ba 'yun? Basta ganun na 'yan, opposite. May mga bagay na gusto nating gawin pero hindi natin magawa. At merong mga bagay na hindi natin gustong gawin pero 'yun ang ating ginagawa. So 'yun ang tanong sa kanya. So dito, may mga taong nag-react na mali daw yung kanyang ginawa kasi ni-refresh niya yung question, ni-refresh na yung kung ano-ano, yung mga against sa kanya. So, yun ang kanyang way of answering. So, why not give her the chance to answer that way? Kasi naman, yun ang kanyang nasa isip niya. So, hindi natin siya pwedeng diktahan kasi yun ang kanyang pagkakaintindi sa sagot. So, may kinukumpara na sila na si Atessa, maganda kasi direct to the point. So, maganda rin naman yun. So, ang ipaparinig lang natin yung sagot ni Alexi Brooks, yung iba naman ay baka bukas or next day na. So, ipapag-compare natin kung alin ang nagustuhan nyo. Basta para sa akin, yung mga sagot ni Alexi Brooks, though mahaba siya, pero correct naman kasi meron siyang explanation. So, sabi ng iba, hindi daw niya naintindihan. She was bearing around the bush. So, wala tayong magagawa kasi opinion yun ng mga tao. So, continue natin pakinggan yung kanyang explanation or answer doon sa tanong. Because I live my day-to-day life or living, doing the best that I can, or doing the things that I'm happy about, serving people, influencing people, loving the individuals that are around me and appreciating, showing gratefulness. So I think that life is only short when you don't live the moment. If you always procrastinate and think of doing things later than doing it right now, I think that life is long and we should live it that way. And with the life that we have in this universe, we make sure that we create an impact. And in this impact, we try to influence and we try to empower everyone. That's why I said Bansi babae. So that's what I say about it. Thank you. Oh, ang galing. Okay, so yun na po. At kayo, ano ang inyong sagot sa dalawang katanungan ni Miss Thailand Girl? Na yung maganda yung kanyang question na. So in fairness kasi magaling din siyang teacher dito sa Thailand, English teacher, na ngayon ay successful vlogger na. So okay, maraming salamat TG Girl sa yung napaka mind-breaking questions para sa mga candidates kasi tinitesting na kung sino nga ang pinakamatalino. So, para sa inyo, sino ang mas matalino na kandidata na sumagot sa katalungan na yon, yung dalawang questions. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye!